Walang nag-interrupt pa. Walang ginanahan yata kayo eh. Walang nag-interrupt para magtanong. Kasi nga, magtanong ka nga ito, Robert, para maibigay akong regalo sa'yo. Tagal na tayong hindi nagkita eh. Kaya, Brad. Magtanong ka, Brad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasi sa Muslim, tinatawag nila ng Diyos Allah. Maraming pangalan ang pagtawag ng Diyos. May Jehovah, may Yahweh. Pag si Jesus naman ang nagsasabi, Eloy. Si Moises naman, Elohim. Ang daming pangalan. Dami nga. Kaya ang tao nalilito sa katuruan ng iba-ibang mga sikta. Kaya minsan naguguluhan yung isip eh. Ngayon, natatanong ko ngayon, si Allah, tinatawag ng mga Muslim, Allah, Yahweh, Jehovah, Elohim, Eloy. Siya ba yung nag-utos ng 10 utos? Sa pananampalatayang Islam, base sa aming pananampalataya, si Allah ay hindi lang 10 utos ang kanyang inutos para sa sangkatauhan. Which is libo. Para magabayan ang tao. Dahil ang tao ay hindi perpekto. Na ang tao, sa Arabic pa, kida-kida ba? Yung mga Arabic na baluktot, kida-kida. So ang tao, parang ahas ba na ikis-ikis. So binigyan niya ng revelasyon, itong Quran, kung basahin mo, dito, which is sa loob ng Quran, lahat ng salita dito ay hindi lang 10 utos, hindi lang 10 sugo. Which is, ito ang gabay sa tao upang makapasok sa paraiso. Ito yung gabay. Dahil nilikha niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan. Ngunit may sarili tayong free will. Ano ang free will sa Tagalog? Kalayaan. May kalayaan tayo. Pero hindi niya tayo, ibig sabihin, hindi niya tayo pinabayaan. Binigyan niya tayo ng mga propeta, mga technician. Ito yung mga technician sa tao. Kung may mga technician sa TV, may technician din sa tao. Sino? Mga propeta. At ang kanilang manual, sa sakyan pa, hindi mo makayang gawin yan kung walang manual. Ang manual ng tao, Quran. Ito ang sugo, hindi lang 10 utos. Kung sundin mo ito, sigurado, ito yung susi mo. Ito yung tali papuntang paraiso. Dahil dito nakasulat ang lahat. Direksyon na nagsasabi. Pag nagbasa ka ng Quran, si Allah direksyon nakipag-usap sa iyo. Ito yung revelasyon. So, karagdagang katanungan, brother. Paksa talaga tayo ngayon tungkol naman sa talagang 10 utos kasi direkta tayo ito eh. Kasi kung alam ng tao to ay hindi na siya makagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo maliligtas kung alam pa rin ito. Ang masaklap nito, daming hindi sumusunod. Kasi yung pang-anim pa lang, masarap eh. Kaya yung pang-anim na yan, dapat sundin. At kung mag-aasawa siya, hindi siya magkasala. Akin na. Nais ko sana. Robert, magandang hapon. Sumusunod ka sa 10 utos, ikaw, o wala? Sa ngayon, mahirap talaga sundin yan. Pero yung pagka-iuyas ng kasalanan, ay dapat gawin kasi hindi talaga ako magtatagal dito kung hindi ako susunod yan. Ano ba yan? Susunod ka o hindi? At tanong ngayon, di kompleto. Dahil pinakilala mo dito, barabang sabi mo, ito masarap na pagkain, tapos hindi ka naman pala kumakain. Ay hindi magandang, hindi masarap. Para bang sabi mo 10 utos, 10 utos, 10 utos, palagi mong 10 utos, pero pala hindi naman ka naniwala 10 utos. Huwag mo lang banggitin. Kaya po nga ang tanong, uulitin ko, sumusunod po ba ikaw sa 10 utos o wala? Sumusunod, yung nagkakasala, normal yung tao, pero so far, sumusunod ka sa 10 utos o wala? Alin po ba yung mga kautosan na yan? Kumplituhin o isa-isahin? Ikaw talaga 10, tapos ikaw naman nagtatanong. Ang tanong ko dito, alam mo ba ang 10 utos o hindi?
Alam ko po, nabasa ko na po yun. Sumusunod ka kasi alam mo. Kasi kung pagbabasihan naman natin yung Sabat, kasi sabi ng Sabadista, Sabado. Kaya nalilito yung tao. Kasi sa Kristiyano, ang araw ng pahinga nila ay linggo, karamihan. Katoliko, Bunatin. Tapos sa Muslim ay Birnes. Kaya Nalito ka. tatlo na yung araw ng pahinga. Kaya ano ba din talaga dito yung araw ng pahinga? Nalilito ka. Ano bang sinabi ng 10 utos? Naniwala ka sa 10 utos ay inuutos ang bahay ng isang Diyos lamang. Diba? Sino ang iyong Diyos? Yan. Pangalan niya. Kung si Jesus naman ang magsasabi dyan sa Biblia, kasi nabasa ko dyan Ili, at saka Iloy, sa Marcos, sa Mateo, Ili. Nabasa ko na yun. Kaya nga, mahirap talaga intindihin kung ano talaga ang pangalan ng Diyos. Importante pa talaga malalaman yan. Kasi sa Muslim, may pangalan ng Diyos nila Allah. Ang pangalan ba ng misis mo, importante o hindi? May misis ka, wala? Siyempre naman po, lalaki tayo. So, kung importante ang pangalan ng iyong misis, saan ang mas importante? Brad, may Diyos o tubig ka dyan, misis? Brad? Ang Diyos, importante siya sa lahat. Kasi, siyempre, siya ang pinakaunang utos huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Takuhaw na, Brad. Shukran ha. Jazakallah. Sabi ni Jesucristo, Our Father which art in heaven, hallowed be your name. Ang Diyos ay may pangalan. At tanong ngayon, anong pangalan ng iyong Diyos? Diyos mo, anong pangalan niya? Ang sa akin naman, kung ano nababasa ko sa Biblia, kasi sa ibang tipan dyan, ang sulat dyan, Yahweh. Tapos sa Jehovah Witnesses naman, sa kanila, Jehovah. Kaya naguguluhan yung tao, alam ba talaga ang pangalan ng Diyos niyan? Kasi ang nabasa ko noon, Yahweh. Sa Jehovah Witnesses naman, Jehovah. Anong pinaliwalaan mo? Robert, lahat ng bagay tinanong ko sa'yo, ito ka. Kanina, tinatanong kita, 10 utos, 10 utos. Tapos, tinatanong kita, saan mo? Ha? Nalito ka sa 10 utos, Sabado, sabi nalilito ka rin. Dahil may Biyernes, may Linggo, may lito ka rin. Sabi naman sa Diyos, tinatanong kita ngayon, sa pangalan ng Diyos, lito ka rin. Ay, Robert, mag-Muslim ka na lang. Para wala na yung kalintuhan mo. Di ba alam mo ang pangalan ng Diyos ng mga Muslim? Anong pangalan ng Diyos ng mga Muslim? Ang pangalan talaga nila dito, kasi hindi naman pwedeng tawagin Panginoon Diyos kasi wala namang Tagalog noon dito Ngayon lang, marami. Anong pangalan ng Diyos ng mga Muslim? Ang tawag nila dito ng Diyos ay Allah. Ang tawag ng mga Muslim sa Diyos, Allah. Nalilito ang mga Muslim, wala? Hindi naman kasi mga pangalawa nga kayo sa pinakamarami sa buong mundo So gusto kang manatiling lito or lilipat ka sa relihiyong na walang kalituhan? Sa akin po, kasi yung binigay kay Moises yung 10 utos, wala pa kasing reliyon nung panahon na yun Kaya mas mabuti yung independente ako kasi mahirap kasi yung pag ganun-ganun ako Yung netos kapila, magre-react. Sa'yo naman, matutuwa kayo kasi kasama na ako ninyo. Paano naman ang sarili ko pag umuwi ako ng Pilipinas? Yung sinabi mo walang relihiyon si Moses, alam mo ba anong ibig sabihin ng relihiyon? Sabi mo, walang relihiyon si Moses. Ibig mo bang sabihin si Moses pagano? Kasi ang tao walang relihiyon pagano. Pag sinabi mo nga si Moses walang relihiyon, si Moses pagano? Hindi, kasi ang propeta ng Diyos, kailangan pa ba talaga ng relihiyon? Propeta yun Propeta, prophet, God. Ang relihiyon, alam mo ba anong ibig sabihin ng relihiyon? Pag sinabi mong relihiyon, anong ibig sabihin? Ang relihiyon, itinayo ito para sa mga tao at saka yung magbibigay sa kanila ng guide. Guide, okay. Guidance sa kanila. Okay. Kasi kung walang relihiyon, kawawa sila at saka hindi nila alam kung ano talaga yung pananampalataya nila at saka paano pagsunod. Kasi yan ang relihiyon ng marami yan. Sa madaling sabi, inaccept mo na rin na si Moses may religion. Kasi sabi mo, ang religion ay guidance para kung ano mamumuhay. Yung tama yun. Ang relihiyon, ang ibig sabihin ng relihiyon, paano tayo mamumuhay, disiplina,
sistema, pagsamba sa Diyos. Ganun kay Moses. So si Moses, kanina sinabi mo lang relihiyon. At sinabi mo, kailangan pa ba si Moses kasi propeta siya. Ang propeta nga, dapat meron siyang relihiyon dahil siya ang sinusunod. Kasi kung walang relihiyon ng propeta, ang tagasunod lang ang relihiyon. So dapat may relihiyon ng propeta dahil ang sumusunod, may relihiyon din sa yung sumusunod. Di ba ba? Bakit nasabi mo kanina na walang relihiyon si Moses? Nasabi mo wala. Nasabi mo na walang relihiyon si Moses? Ngayon, nagtatanong ko sa iyo, ano ba talaga reliyon ni Moises? Gusto mong malaman? Ha? Pero kung malaman ngayon, mag-Muslim ka na. Ha? So, basahin natin, chapter 3, verse 84. Pag anong reliyon ni Moses? Ha? Verse 84. Sabi dito, ha? Ipagbadya o Muhammad, kami ay sumampalataya kay Allah, at sa anumang ipinanaog sa amin, at sa anumang pinanaog kay Abraham. Pinanaog, ibig sabihin kasulatan, sistema, relihiyon. Original, okay? Kay Ismael, kang Isaac, kay Jacob, at sa Asbat, at sa kanyang supling, at sa mga anak niyang mga lalaki ni Jacob, at sa mga ipinagkaloob kay Moses, Jesus, at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila sa pagtangi-tangi sa bawat isa sa kanila. At sa Kanya, Allah, kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Muslim pala sila eh. Pag Muslim mo, anong reliyon? Tanungin kita. Sa Quran, nasulat, Muslim si Moses. Pag sinabing Muslim, anong reliyon? Sige, Islam. Ang katanungan ko lang doon, bakit tinawag ni Moises ang Diyos ay pangalan Elohim, hindi Allah? Robert, bumalik ka naman sa lito. Biblia naman yon, yung Elohim, Eloy, Ila. Bumalik ka naman sa lito. Maraming nabuang dito sa Biblia eh. Yahweh. Bakit? Jehovah. Dito sa Quran, wala kang makita ang Muslim nagdebate, dala-dala ang Quran. Dito, sa gitnang silangan. Sa Kuwait, sa Saudi Arabia. Sino nakita niyo mga Muslim nagdebate, dala ang Quran? Wala kang, di ka malilito dito? Biblia. Sa Biblia. Ilang dito, relihiyon na Kristiyano lahat, ay dala-dala ang Biblia nagdebate. Ha? Talo. Oh. Isa lang yung So dito gusto kang malilito talaga eh. May klaro na dito na si Moses ay Muslim, pati si Kristo ay Muslim. Sige, maniwala ka na isang Diyos. Ha? Maniwala ka kay Kristo na propeta. Halika dito. Si Kristo ay sugo at propeta. Huwag ka nang magrason-rason ha. Ang tanong, maniwala ka isa lang ang Diyos. Naniniwala ako kasi sinugo lang yung si Jesus eh. Maniwala ka lang yung sulat sa Biblia. Sinugo si Jesus ha? Maniwala ka kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugo at propeta. Dito sa Bidon Is, tinawag talaga siyang sugo dito kasi dito siya nag-umpisa eh. Kaya lang, dahil sa dami-dami ng reliyon na punta sa iba-ibang bansa, sa Pilipinas, nakarating doon ang mga Katoliko, nakaturuan nila doon ay si Kristo. Ngayon, naging Diyos nila. May Diyos pa. Kaya nalilito na yung tao eh. Ikaw puta ka, mahilig ka sa lito eh. May klaro-klaro na hindi ka malilito, pumupunta ka pa sa kalituhan. So, ang tanong dito, naniwala ka nga si Allah ang Diyos. Naniwala ka kay Kristo nga sugo at propeta. Paniwalaan mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propeta, wala na yung kalituhan mo. So maniwala ka ngayon kasi propeta si Propeta Muhammad ay sugo. Huwag mo nang bigyan mo yung nalilito. Bakit gusto mo pa pag sama-sama yung tao mga nalilito? Ito yung pinakamagandang katanungan ko sa inyo. Nandito naman ako sa harap niyo. Kasi dito ako nagpabase sa Biblia. Ang Quran, nahuli na. Ang Biblia, nauna. Kaya dito ako sa Biblia, nakabukus. Kasi ang turo ni Jesus, pag nanalangin ka sa Diyos, dito ka manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi kasi niya tinuro yung Bismillahirrahmanirrahim. Kaya naano kami kung alin ba talaga? Kasi ang tinuro ni Jesus, Ama namin, sa inyo, Bismillah, alin ba talaga? Una, Robert, alam mo, ayaw mo ang Quran dahil nahuli.
Dito ka sa Bible dahil nauna. Ilan ba ang passport mo ngayon? Mula ka nagkakaroon ng passport. Ilan ang passport nag-expire sa iyong kamay? Wala pa po, mag-i-expire pa lang. Ngayong taon. Ngayong taon. So darating ang bagong passport. Paniniwalaan mo pa ang luma, hindi na. Hindi ko na paniniwalaan yung luma kasi kahit hindi mga gamit, expired na yun eh. Passport yun eh, iba naman yung kasulatan. Ang passport ba, hindi ba kasulatan? Naganda sa lungadan. Ingat ka. Ang passport ba, anong passport? Hindi kasulatan? Alali ka. Sabi mo, pag luma na, hindi mo paniwalaan mo ang luma. Eh kung you have passport, which you to believe? The old passport or the new passport? This is the new passport. This is the new passport. Quran. This is going to paradise. If you believe, you will go to paradise. The new passport, okay, which is the Quran. The old passport, the Bible, expired already. You maintain your belief here in the old, the expired passport. Paradise. Without passport. Mag-Muslim ka na lang, mag-asawa ka pa ng apat. Mag-Muslim ka na. Huwag mo na lito. Kasi ang sa Biblia kasi, wala kasi nakasulat dyan, may expiration date, wala kasi expiration date. Pati yung Quran, wala rin expiration date. Hindi malaman kung kailan ba inumpisahan. Holy Bible, Quran, walang expiration, wala rin kung kailan nag-umpisa. Eh yung mga sinabi nila, 30 AD, 40 AD, makakaka lang yun eh. Kaya naano yung tao kasi kakailang transmission mo, wala talagang expiration yung dalawa na yun. Sabi mo walang expiration. Paano mo nasabing luma? Eh walang expiration. Ikaw nagsabi na luma, eh paano nasabi mong luma ito? Wala namang expiration pala. Wala palang expiration. Huwag mo sabihin luma. Ibig sabihin, hanggang ngayon tuloy yan. Hindi yan luma. Dahil pag na-expire na, luma yung mga pagkain. Pag sabi mo na sa pagkain nga, luma na yan, understood na yan na expire na. Mga pagkain doon, bili ka ng pagkain doon, ay, luma na. Ano ibig sabihin? Expired na. Di ba? So, ikaw nagsabi mismo, nga expired na ito. Kasi ikaw nagsabi la luma na ito eh. Wala, unang kasulatan. Nauna pa yun. Ito, hindi ka mag-Muslim. Mamatay ka gani, imperno ka yun. Bisaya ra ba ka? Ikaw, kabalo na kag tinood. Sige, pag jaga-jaga niya. Ka na. Ikaw, alam mo na ang Islam, alam mo na ang Christianity, gusto kang nandoon ka sa lito eh. Yung bang sa Bisaya pa, gusto kag lubog na tubig. Diba ka? May tubig na tinaw, dili ka. Dito ka mo salom sa lubog na tubig. Mabangga kay nagbato yung ulo. Patso. Di ba? Nga namang musalo man ka sa lubog kang tubig, mga man lubog man eh. Di ang makitinaw kay tubig. Para ginunon ba? Di maka inom ka ng tinaw kay tubig na sa baso. Yung tubig na lubog kayo na sa baso. Di may mo imnon. Ikaw halag ka hiligas ko ba ha? Sige. Kasi, marami ng reliyon na napasukan ko. Bakit hindi mo pasukan ng Islam? Kasi ang sa Islam, ang masaklap ng nito, ang pamilya ko maiwan ko na. Kaya nga yung pamilya ko mahal ko. Mahal pamilya mo? Kung mahal pamilya, diligtas mo pamilya mo. Ang kasi, hindi niyo kasi kilala ang asawa ko. Napakabait ng asawa ko. Takot ka sa asawa mo. Hindi naman po sinasabi yan. Kasi ang sabi naman niya, mahalin naman yung asawa. Oo nga. Kung tayo na susunod, mapagmataas tayo. Taas ang tingin natin sa'yo. Ibig sabihin, Mahalin mo pa rin asawa mo. hindi, kasi ang kasi, sa Muslim kasi, marami ang asawa. Apat. Sa Kristiyano, isa lang. Kaya lang, yung pangalawa nung kabit. Mahal mo asawa mo, huwag ka mag-asawa dapat. Isa lang. Yun ang masama, kasi may kabit eh. Okay, maminaw ka siya. Sumaya. Kasi ito naman, magsalita ito si Omar eh. Hindi ka na makinig. Alam ko, ikaw, mahilig ka talaga sa inom ng libog na sabaw ba? Libog na sabaw, lubog na sabaw. Sir Robert, makinig ka dyan. Ito, nag-aaral dito ng